Papakawala ko nga ito mga young bird, mga kalapatids. Kahit medyo kulimlim ang panahon. Dito sa lugar na to mga kalapatids, mukhang umuulan na. Welcome back mga kalapatids. Time check 8:38 AM. Dahil nga sa tingin ko maayos na sila lumipad mga kalapatids. Araw-araw na yung ginagawa kong pagpapalipad sa kanila. Araw-araw na nga silang pinapakawalan ngayon kasi tingin ko kayang-kaya na nga nilang rumonda. Unti-unti na silang gumugulang. At lumabas na yung mga kulay ng mga mata nila. Pero yung oras ng pagpapalipad sa kanila, ganun pa rin, hindi ko binabago. Nasa katanghalian tapat pa rin. Tapos isang beses lang muna sa isang araw. Hindi ko nga kagad binabago yung oras ng pagpapalipad sa kanila. Kumbaga dadahan-dahanin natin yan mga kalapatids. Mahirap na bibigla yung mga young bird. Dati nga nung na-experience ko, bigla akong binago ng umagang-umaga yung oras ng pagpapakawala sa kanila. May mga nawala akong young bird nun. Siguro mga 5 months o 6 months yan. Pwede na silang mag-umaga at hapon. Tapos pagka kumpleto na lahat o nandito na lahat yung mga young bird na panglaban namin. Kumbaga masyado pa silang bata at malayo pa naman yung karera kaya hindi pa sila kailangan puwersahin sa pagpapalipad o pagpaparonda. Kaya isang beses sa isang araw okay na yun. Tanghalin tapat naman yung oras ng ronda nila. Ayan, nilagay na yung itim. Kunin mo yung tatlo. So maiksi pa nga yung pakpak niyan mga kalapatids. Kaya kahit umaga mo sila ilagay dyan sa landing board, okay lang. Hindi pa yan masyadong maglilipad. Maglalakad-lakad lang muna yan dyan. Ganyan nga yung ginawa ko sa first batch. Yun nga yung mga naturuan na namin. 30 days nilagay na namin sa landing board. Yan, katulad niya. Kaya lang yung gantong edad ay dapat binabantayan kasi nga baka madaanan o makita ng pusa. Ito, liit na hen yan, hen. Ito? Ganda talaga pag hen, maliit. Meron na akong hiko, no? Unti-unti na silang nagiging komportable. Di katulad kanila, gusto nilang pumasok sa trapdoor kasi nga yan, medyo natatakot. Ngayon, medyo nawala na yung takot nila. Lagi nga busog tong mga inakay ko dito kasi ang daming nagsusubo dyan. Kahit sino pwede magsubo sa kanila. Tapos inilapit ko nga yung patukaan doon sa mga inakay para habang nakikita nilang tumutuka yung kanilang mga magulang, gagayahin nila yan mga kalapatid. Kaya yan, unti-unti na rin matututong tumuka. Tapos unti-unti na rin matututong uminom yan. Pagdating ng 25 days, pag nilipat namin yan doon sa young bird loop, di na sila maninibago kasi marunong na silang tumuka at uminom. Tapos itong parisan ni 8 Mac at ni Posca, ayan nga, meron na naman silang panibagong itlog. Bali yung anak nga ni 8 Mac at ni Posca nandito na. Malapit na rin ilagay sa young bird loop. So tingin ko nga yun yung anak ni 8 Mac kasi ito si 8 Mac ko. Binabantayan niya yung anak niya. So yun, nagbabalak ng pumunta sa bubong yung tatlong bagong lagay ng mga bata. Ayan, lumipad na. Kaya binuksan ko na yung double door para makapasok sila. Mahirap baka pumunta sila dun sa kabila. Yan, masyado pang bata. Mahirapan pa yan, pabalik. Kasi nga, sobrang iksi pa ng mga pakpak yan. Dapat dito lang muna sila. Kaya yan, binuksan ko na yung double door para kung sakaling gusto nila pumasok na sila. Magsising-singa ulit kami mga kalapatids. Ito yung pangatlong sising-singa namin sa ibon sa pinadalang sing-sing ni Boss John Michael Silmar. Ayan, TGRC. Tama ba? TGIS. TGRC. Ano yan? Club ni Boss Ronald sa sa Pampanga. Yung pinuntahan namin. So yan nga, nasingsingan na ni JJB. Kaya sa ako lang, bali nag-iisang inakay lang yan.
Sana manalo to sa Pampanga. Bali marami-rami nga itong second batch na tuturuan namin. Ayan. Pagka tuyo na yung ilalim ng balahibo ng pakpak nila o ng kilikili, doon namin sila ilalagay sa young bird loop. Yan, ito yung kagandahan nung ginawa naming pagbababa ng mga inakay. Nakakahalubilo sila sa mga breeder, tapos nakakapunta na sila dun sa aviary. Ayan o, pumapagaspas na. Ayan na, nagpasukan na yung dalawa. Yung itim, tsaka yung maliit na hen na young bird. Mamaya, pagdating ng mga bago mag alas 11 o 11 o'clock, magpaparonda tayo mga kalapatids. So yan, kain sila ng kain ng grits. Bali ang grits nga namin mga kalapatids, redstone, shell grits, tapos Taiwan soil, tsaka pink minerals. Yun yung halo ng grits namin. Time check, 10:42 AM. Papakawala ko nga itong mga young bird, mga kalapatids. Kahit medyo kulimlim ang panahon dito sa lugar na to mga kalapatids, mukhang umuulan na. Yan. Pero papakawalan pa rin natin yung mga young bird natin syempre. Inikulay ko muna yung tatlo mga kalapatids, baka sumama o sumabay sa paglabas. Di pa nga matibay lumipad to, lalo na yung itim. Diretso na. Ito, nahihiya pa itong iba. Nawala agad yung unang lumipad. Nawala na agad. Wala dito. Talagang lumalayo na sila. Tsaka makulimlim yung panahon. Talagang yan, lilipad ng malayo. Ito na lang yung natira, yung nahuling lumabas. Ito yung iba, ayan kaya hindi sila lumayo. Ito na, pinalabas ko na yun. Dalawang pinakabatang tinuturuan ko mga kalapatids. Huli ko nga silang pinapalabas kasi ayoko silang isabay doon sa malalakas ng lumipad. Baka tangayin sila sa malayo, mahirapan sila makabalik. Pero pumipitik na rin o lumilipad na rin ng sarili nila. Ayun, yung iba, ayun. Yung marami, wala pa. Malayo yung nilipad. Pinakain ko naman yung mga natirang inakay. Yan, ito yung pagkakataon nila para makakain ng solo. Ganyan nga yung ginagawa ko pagka nakalabas na lahat yung mga may edad. Binibigyan ko sila ng ekstrang pagkain para mahusto yung pagkain nila. Kasi nga pag marami silang kasabay, minsan nakagawan sila. Siyempre yung bigay natin dyan, walang iba kung hindi yung kalapatids breeder mix ni Ronald Gonzales. Kasi nga, kaya breeder mix, mataas yung protein. Nagde-develop pa yung mga muscle niyan, mga kalapatids. Dito ko natatapusin ang video ko para sa araw na to. Please like, share, comment, subscribe. Keep safe, God bless. Ingat mga kalapatids.